Kaibigan, welcome back. Narito ako ngayon sa Aurora, Ontario. Norte ng GTA, about half an hour norte ng Toronto, downtown Toronto. Half an hour, 45 minutes, depends sa pagdidrive nyo, maybe less, 20 minutes. Depende sa bilis ng takbo nyo. Ngayon ay Sabado. October naman ako. Sabado, November 8. Meron akong prediction na mangyayari bukas, magkakagulo dito sa Calacan, Toronto, dito sa Mid-Ontario, South Ontario, dito sa Ontario. Partikular sa siyudad, sa Toronto, kung saan kaibigan, maring makatanggap kami ng nasa 8 pulgada. 8 pulgada, kamay ko, mula tip ng kamay ko hanggang sa wrist. Mga ganong kataas na snow. Big deal yon, lalo pa sa unang patak ng taon na ito. Winter 2025-26. Dahil lahat ng mga tao dito, sa mga nakikita ninyo, ay ito ang isa sa mga konting kaalaman na ibabahagi ko sa inyo sa mga kababayan ko nasa Pilipinas. So hindi pa nakakita ng mga snow, hindi pa nakakapunta dito sa North America. Kaibigan, dito, ano man ang tagal ng mga karamihan ng mga motorista rito, ng nagdadrive, nakakalimot sila sa unang pagdadrive, sa unang paglamig at unang pagpatak ng snow. Somehow, nakakalimutan nila na mag-drive muli sa madulas na bahagi ng mga kalsada. Ang pagbibigay ng distansya sa tapat nyong driver, sasakyan, ang pag-arangkada mula red light, stop to green light, ang arangkadang mabilis, ang pagkanto ng hindi nagme-minor, at lack of awareness. Yun ang dahilan kung bakit sa tuwina, sa pagpatak ng snow, sa pagpatak ng lalo pat makapal na snow, ay even konti lang snow, ay para silang mga bagong driver at nag-adjust sila after the accident, unfortunately. Karamihan sa kanila at iba sineswerte at hindi naman dumudulas lang at hindi sila nakakasira or nakakabangga ng iba. Kaya paalala sa mga motorista dito, lalo na sa nasa parte man kayo ng mundo, pag nagbago ang temperatura, marami tayong mga indikasyon. Fall season, lumalamig na dahan-dahan, unti-unti, utay-utay ang weather. Keep that in mind na even kahit wala ng snow, di ba? Keep your distance. Drive defensively. Be a defensive driver. Importante yung kaibigan. Ngayon, anong mangyayari ngayon? Kapos ako ng oras. May lilinisan akong mga lugar pa, mga hardin. At kaibigan, kailangan kong bunutin ang aking naggagandahang dahlia dahil kupas na sila. Kanalili ko. Kailangan kong alsin ng mga dahon na nagkalat na dati na hanggang ngayon maganda pa rin, pero matatabunan sila ng snow, ng niebe bukas, kung tama ang prediction ko. Pag-usapan natin yung prediction na yan. Sa bubong, akit pa ako ng bubong dahil kaibigan, mayroong mga dahon pa ron at kailangan kong maayos yun bago talaga once na pumatak ang snow doon at sunod-sunod na mga freezing temperature at hindi na matunaw ang snow sa bubungan, hindi na ako makakakyat. Isa pa kaibigan, ang mga sakyan, tinaw namin ang isa sa mga ang aming caprice ngayon. Kaya isang linggo yung aayusin. Kaya tatawag sa akin ng mekaniko ko at sabihin nila kung kailan. Pag-usapan namin ng presyo, papalo siguro yun ng mga nasa 4,000. Nung huli kong ginawa, 3,000. Pero kaibigan, sa mga dinagdag kong ipapagawa ko sa kanya tulad ng emergency brakes at yung mga dapat na gagawin ko, even simple oil change, pinapagawa ko na lahat dahil kaibigan, may iba akong laban. Nasa nanood ako sa isa sa mga vlogger dito sa Alberta. I believe nasa Alberta sila at ang sabi ng asawa ay hindi niya pinagawa ng magpa-swap tires yung lalaki, yung kanyang husband, dahil I think ang kondisyon niya ay concern siya na magkakasakit siya dahil I think galing sa Pilipinas or anuman ang concern ninyo at tingin yung legit.
5 minutes na, nag-time out lang yung aking screen, ay kailangan pagtuunan ng pansin dahil nag-post ako doon at sinabi ko sa kanya na pick your battles, Victor. I think Victor, I hope hindi ako I think tama yung aking Victor at Carla sila. Isa sa mga sinusubaybayan ko pero hindi ko napapanood hindi ko madalas napapanood lahat ng mga video ko. Even yung mga bago ako subscriber ng mga Pinoy trackers dito, hindi ko kayang mapanood. Nating na sa akin yung mga tao dito. Kaya kaibigan, pick your battles. At yun ang ginagawa ko, kaya ako nag-comment ng gano'n dahil nakaka-relate ako. Kaya mong gawin lahat, of course, kaya mo. Maaaring marami kang oras, pero yung kalusugan mo, or vice versa, malakas ka, pero wala kang oras. Or, importante, mahalaga ang oras, kaibigan. Sarili mong oras. Hindi dahil may pera ka, gagastusin mo na lahat doon. You gotta understand, kaya importante rin mag-ipon. Kailangan may nakatago kayo. Kung wala kaming pambayad sa mga ito, then mapipilitan ako, then doble-doble yon. Kapos ka na sa oras pero kailangan mong gawin. Kaya kailangan pagplanuhan, prioritize, at napakarami yung matututunan nyo yun habang tumatanda ka, habang nagkakaroon kayo ng edad katulad ko. Again, si Caprice, aabot siguro yun ng hindi pa kasama ang tax, 4,000. Hopefully hindi naman. At yung pala nga, sa linggo ko pa dadalhin sa ibang shop naman dahil may problema siya. Hindi ko mabanggit pa sa inyo. Siguro dahil gusto kong in order kahit papaano ang aking mga ginagawa. Pero ang estimate noon ay $3,000 to $5,000 ang parts and labors na gagastusin namin yun. So, loko-loko ka ba, Lakay? Matanda pa sa anak ko ang iyong mga kotse. Bakit gagastos ka bakit di mo lang yung pera na sinasabi mo na almost $10,000 ay ibili mo ng sakyan o ipan-down mo? Well, doon tayo magkakaiba. Iba-iba ang pananaw natin at maraming mga dahilan at siguro sa iba ko na nagdidiskusyon. Binanggit ko na yun sa iba kong videos, ewan ko kung na-upload ko na, pero ibigay, iba-iba tayo ng paraan ng pagtakal ng buhay, ang paligid, the way we think. Sa mga tao nag-open up sa mga vlog, ingat lang kayo sa masyadong magbulkar dahil may mga tao dyan na hindi align ang inyong paniniwala at okay lang yun, walang problema. It's just, tandaan nyo na may mga tao na ikikritisismo mo kayo na hindi na totally related sa sinasabi ninyo kasama ng pamilya, pagkritisismo nila, pangungutya. Gotta be careful. Ito yung mensahe ko sa mga nagba-vlog. And I don't think I'm vlogging, although pareho lang yun. Siguro, more like content creator ako. At least yun ang alam ko. I could be wrong. Kaya I'm okay kung i-correct ako. Kaya yun, kaibigan, panawagan. Huwag kayong magulat kung nasa news ang Toronto ngayon at may mga closure dito, may mga aksidente at just drive defensively. It's a good habit na matuto kayo maging defensive driver. Importante 'yon, lalo na sa panahon ng winter na to. Para sa akin, all season 'yon. Okay kaibigan, yun lamang. At again, nandito ako sa napakagandang town ng Aurora and Newmarket. Napakaganda nila. If you have the chance, visit them. It's just a very quiet neighborhood ito at pretty soon magiging parang city-like na ito dahil nakikita ko na yung pag-pop ng mga kabahayan at walang tigil ang mga developers dito at ito mga nilalaban ng mga ibang mga old-timers dito, even mga politicians dahil tama na ang mga condos, tama na ang mga townhouses at mga bagong bahay dahil we have to preserve dito. Importante rin na preserve nila mga ibang bahagi kung saan mga wildlife ay nakatira at namamalagi. Isa pa ay mga creeks and rivers dito at you can call it swamp or lake. Kailangang protektahan at may mga tao pa rin nandito na masugid na sinusubaybayan yun. Pero masugid na mga developers dahil pera. Kaya be aware about that. Na pagdating nyo dito, I hope na maging aktibo kayo sa komunidad ninyo. At remember, kung saan kayo tumira, protect it.
protect it. Hindi lang sa kabahayan ninyo, kundi sa komunidad ninyo. Kaibigan, hanggang dito na lang at hanggang sa muli, padayon. Parating na si Snow. Paparating na ang snowstorm. I could be wrong. Magagalit sa akin ng pamilya ko at mga kaibigan sa mga sinabihan ko, pero 8 inches nakikita ko sa aking special app, weather app. Babahagi ko din sa inyo yun. Try to check it sa inyong app, sa Samsung or sa inyong iPhone. Most likely hindi nyo makikita yon. Konti lang snow, pero ito 8 inches. We'll see, we'll see, we'll see. We'll see. We'll see.